Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Child It's About Steve. Alright, so tayo babalik muli mga babayan. At eto na nga, no? Mag-asawang Diskaya mga babayan. Nag-tell all na po. No? Nako po, iyari. Sino kaya ang mga ilalaglag nito? May mga bagong senador kaya? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ito na nga mga babayan at nag-tell all na po. No? Ito nga mag-asawang Diskaya, no, dyan po sa ICI at sa DOJ mga babayan. No, at parang meron atang bagong pasabog etong mag-asawang Diskaya at tila meron na namang madadawit na bago. No, every time na may magsasalita mga babayan, no, kagaya nito si Diskaya, no, si Bryce Hernandez, may mga bagong pangalan ang lumalabas. No, mukhang hindi na talaga maganda actually. No, kasi kung makikita natin kung gaano kalawak, no, yung naging parang ano na 'to tawag natin dito, parang nasindikato na. Kung gaano kalawak mga babayan, no, yung inabot, no, ng corruption na 'to. No, maging mapa Senado at sa Kongreso mga babayan, no, may mga pangalang nadadawit. 'Di ba? So wag nating isang tabi, no, wag natin na ipagsawalang bahala po. No, etong mga nangyayari na 'to kasi no, in the end tayo pa rin yung apektado rito. 'Di ba? Kaya sana magkaroon ng magandang resulta, no, itong ginagawa na 'to ng ICI kasi baka mamaya at saka ng DOJ. Baka mamaya kasi mga babayan, no, nalilihis na talaga tayo doon sa mga totoong tao, no, na talagang may kasalanan dito. Diba? Kasi baka mamaya, mga babayan, banggit ng pangalan, no? Tapos, imbestiga na imbestiga, lalim yung imbestiga na yung investigasyon ay umiikot na lang. No? Yung investigasyon ay mapupunta na lang sa wala, mga babayan. Diba? Kaya naman yan. No? Kaya naman sigurong maimbestiga ng mabilisan na malaman kaagad, no, kung sino talaga yung mastermind po dito. Kung titignan lang nating maigi yung kanilang mga statement. 'Di ba? O let's say magsalita sila, mag-tell all na sila mga babayan. Sino-sino na naman yung mga bagong pangalan na susulpot dito, no? Lalabas na ba pangalan nila Senator Chis Escudero? Mga babayan? No, o may ibang mga senador pa na lalabas ang pangalan. May ibang kongresista pa na lalabas ang pangalan. No, yan ang yan ang ating mga aalamin, no, sa mga investigasyon na ginagawa ng ICI. 'Di ba mga babayan? Ganun na kalalim talaga, no, itong corruption na 'to at magpasalamat tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil inopen up na talaga niya 'to. No, siguro nagsawa na yung pangulo natin. Kasi may mga may mga project, no, yung ating pangulo. Ang nangyayari mga babayan, no, ay nawawala yung mga proyekto na yon. No, natatanggal daw po at napapalitan ng ibang mga proyekto na yung iba ay mga ghost project pa. At yung ibang mga proyekto mga babayan na nangyayari, no, yung proyekto ng Pangulo papalitan, aalisin. No, papalitan nila ng mga proyekto na ginagawa na dati pa. Dapat siguro alisin na yon, no, yung ganong sistema, yung mga phase 1, phase 2, phase 3, package A, package B, 'di ba? Dapat kunyari isang project, no, ang haba naman ng taon ng ng buwan isang buong taon 'di ba? Kaya naman siguro matapos yung isang proyekto sa isang buong taon. No, anong nangyayari kasi nagtitipid sila ng mga tao nila, mga babayan. 'Di ba? Yung mga kumpanya na yan, may mga nagtitipid ng tao dyan. Sinasabi nila marami silang gumagawa. Pero pag tinignan doon sa site, ilan lang yung gumagawang tao. Kayo mismo, nakikita nyo yan. No? Kayo mismo na mga nandiyan dyan sa mga apektadong lugar na yan na ginawa ng mga flood control projects. Diba? O, panoorin natin itong mga balita na to, mga babayan. O, ito, let's go.
Benedict, ano ba ang naging takbo o detalye ng isinagawang pagdinig kanina dyan sa ICI patungkol sa mga anomalya sa flood control projects? Magandang gabi, June. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ng mga Diskaya ay nagtel na umano sina Curly at Sara Diskaya nang dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Sinagot lahat ng mag-asawang Diskaya ang mga hininging detalye ng ICI. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Samaniego, may inihahanda na rin na supplemental affidavit sina Curly at Sara para sa karagdagang pangalan na idadawit sa maanumalyang flood control project. Diba? May madadawit na naman, mga kababayan. Sino kaya? We will have a supplemental affidavit. So magdadagdag kami ng mga pangalan doon. In due time, mga lalabas yun. Na hindi nasabi sa Senate, sir? Yes, and in Congress. Sir, would you be able to name names? Wag na, nasa affidavit na yun. How high is the highest person in the list? Same with the affidavit. Ayon pa kay Attorney Samaniego, handa na rin silang mag-tell all saan man sila ipatawag na pagdinig o investigasyon. Lahat to. Pag binatawag kami ng Senate, sasabihin ho namin lahat. Kasi by way of affidavit or affidavits so lahat. Almost the same, pero before the DOJ kasi kahapon, may mga sinabit kaming mga part ng ledgers, no? And then vouchers. So, dalawang particular na tao doon ang nabanggit. So, kailangan naming gawan ng affidavit para magkaroon ng narration of facts. Sincere din niya ang kanyang kliyente sa pagharap sa publiko. The mere fact na humarap kami sa Senate, sa House, sa DOJ, and then ICI, we're very sincere. Kaya nga, tell all na tayo lahat eh. Ano pa bang hinihingi yung sinseridad ng mag-asawa? Humaharap na ho kami. Lahat ho, binibigay na ho namin. Ayon naman kay ICI Executive Director Brian Kate Hosaka, kailangan pang suriin ng ICI ang mga inilahad na testimonya ng mag-asawa. I cannot comment on that yet kasi hindi pa ho tapos yung kanilang testimony. No? In fact, hindi natapos and we will be requesting them to come back next week most probably and we will inform you. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Tama lang, mga kababayan, no, na dapat suriin maigi. No, kasi baka mamaya name drop na naman ang name drop eh. 'Di ba? So, actually nakakaawa rin yung ibang mga senador no na nadadamay dito na hindi naman involved. 'Di ba? Baka may mga ibang senador diyan na hindi naman involved talaga. No, nadadawit lang yung kanilang mga pangalan. 'Di ba? So, dapat talaga suriin maigi. Kasi hindi pa rin natin sigurado kung nagsasabi ng totoo itong mga Diskaya o hindi eh. No, dahil ilang beses na natin silang narinig, ilang beses na nating nakita yung kanilang mga ginagawa. No, yung mga statement nila na paiba-iba. 'Di ba mga kababayan? So, dapat talaga suriin maigi yung mga statement nitong mag-asawang Diskaya na to. Samantala, sinabi rin ng legal counsel ng mga Diskaya na sa ngayon ay wala silang isa sa uling anumang asset sa gobyerno, bunsod na rin ng pagkaka-freeze ng bank accounts na mag-asawa. Wala ho kami isusulim muna kasi na-freeze nga yung account eh. Okay. So, hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. Pero wala ho, na-freeze yung mga bank accounts nila eh. So lahat ba yun? Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze na All agad. the real properties? Itinanggi rin ng kampo ng mga Diskaya na mayroon umano. Pero yung kasi yung kailangan mga kababayan. 'Di ba? Sa laki ng kinita nila doon sa mga proyekto na yung mga kababayan, no, kailangan talaga may maisoli sila. Kung hindi man lahat, no, ay kailangan may maisoli sila. No, kailangan na rin nilang ituro kung sino talaga yung mga nasa likod niyan, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Maiipit sila diyan eh. No, kung magsosoli man sila, paano na, no, yung mga taong iba na mga nakinabang?
No, yung mga politiko, mga politician na nakinabang, 'di ba? So, sila magsosoli. Sabi natin magsosoli sila. No, ng mga kailangan nilang isoli. Paano na yung iba, mga babayan? Na ibang nakinabang, yung merong 25% to 30%. 'Di ba? Dapat yung mga tao rin na yun magsauli rin ng pera. No, kung ano man yung kanilang nakuha doon sa mga proyekto na yun. 'Di ba? No silang ugnayan sa pagitan ng nagbitiw na kongresista na si Saldico. Yun sinabi rin nga ni Attorney Cornelio Samaniego III na nagpapasalamat yung mag-asawang Diskaya na naisailalim sila sa Witness Protection Program dahil sa umano'y natatanggap na death threats. At yan muna ang ating update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo dyan, June. Okay. Ibig bang sabihin, Benedict, yung sinasabi ng abogado ng mga Diskaya na yung mga bagong pangalan na doon sa supplemental affidavit ay same lang. Ibig sabihin ba ito ay mga kongresista lang, walang senador? O June, natanong natin yan kung ano nga yung pinakamataas na posisyon nitong mga idadawit ng mag-asawa. Pero ayon nga dito kay Attorney Samaniego ay no comment pa sila dahil nga nasa affidavit naman na ito, June. Okay, so yung mga babayan, no? So, sigurado yan, no? It's either may kongresista at may mga senador na papasok dyan, mga kababayan, no? So, ito pa, sa ibang mga balita, dagdagan natin yan. Isinumite ng mag-asawang Diskaya ang ilang ledger o tala ng mga ibinayad umano nila sa 2 tao nang humarap sila sa komisyong nag-iimbestiga sa mga proyekto kontra baha. So eto na, nilabas na nila yung mga ledger, mga babayan. Closed door ang pagdinig, kaya panawagan ng ilang mambabatas, buksan ito sa publiko. Nakatutok si Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya, ang mga kontraktor na umaming nagbibigay ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Batay sa lumabas sa pagdinig sa Senado mula 2022, siyam sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kini-question ngayon. Morning, ma'am. Are you also willing to return mga properties like Sila Price? Nasa 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI pero tikom ang bibig ni Sara. Magre-return ka properties! Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-tell all umano ang mag-asawa sa ICI. Nag-turnover rin sila ng mga ledger ng umano'y mga ibinayad sa 2 katao na hindi muna nila kinilala. Bukod sa may nilabas ng ledger, mga babayan. No? Yari na. Sino kaya itong mga to? May kinakabahan na dito, mga babayan. No? mga nabanggit na nilang mga pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon in due time. Dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong project yun, sino tumanggap, magkano porsyento, ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami, wala nang atrasan to. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as Executive Director nitong si Attorney Brian Osaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para daw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ang komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang gawing transparent ang proseso at buksan ito sa publiko. Sa isang Facebook post, sinimok ni Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Hindi raw mainam na hindi pinapayagan ng ICI ang publiko na makamonitor nito. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Actually, ito rin yung sinasabi natin mga babayan. Dapat naka-livestream din to.
No, dapat makita rin to ng taong bayan. Diba? Dapat malaman din to. Kasi kagaya na nangyari sa Senado, sa Kongreso, no, naka-livestream, diba? Nalaman ng taong bayan na ganun pala yung nangyayari. At nalalaman natin kung ano yung saloobin ng taong bayan. Diba? Mas nakikita nila yung muka ng mga tao na nasa likod ng mga mabibigat na korupsyon at mga nangyayari dito sa ating bansa. Diba? So dapat talaga maisa publiko to. I-livestream to, mga kababayan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan, pero itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ng reaksyon dito ang ICI. Tugon naman ni Samaniego sa pagsisoli ng mga ari-arian ng mga diskaya. Wala ho kami isusoli muna kasi na-freeze nga yung account eh. Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng AMLA. Real properties. Wala pa kaming wala pa kaming idea dyan. Alright, sa'yo mga kababayan, no? Oh, medyo mabigat-bigat to mga nangyayari na to, mga kababayan, no? Medyo may mga kinakabahan ng mga ano tawag dito, mga politician, mga kababayan. Okay, so ano masasabi niyo po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? See you muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.